Kumusta? Kumusta? Welcome to the J. Aruga Show, the first conservative podcast in the Philippines. We are protecting the Filipino family from woke ideology. Ano ang topic natin today? Well, pag-usapan natin ang topic in a few seconds. Pero before that, nais ko muna kayong anyayahan na mag-subscribe kapag una nyong nakita itong podcast na ito. Nakita nyo ito for the first time, please subscribe naman kayo dito sa YouTube channel natin. Or kung sa Facebook kayo nadala dito sa podcast, please subscribe na rin sa Facebook and all our social media accounts sa The J. Aruga Show. Okay, ano ang topic natin today? Let me just share this post to you. Galing ito kay Bishop Sok Villegas. And ngayon, lilihis muna tayo sa usaping LGBTQ+, divorce. And let's talk about something na tingin ko ay magkakaisa tayong mga Pilipino. At least maraming Pilipino. Itong panawagan na ito ni Bishop Sok, this is a rosary campaign to protect the Philippines from atheist China. So, medyo mahaba to. Hindi ko na babasahin yung buong letter. Pero nagtatawag si Bishop Sok ng Rosary Campaign against, hindi naman against, to protect the Philippines from the advances of China. And alam naman natin na may mga issues tayo with China. Pinag-usapan natin ng China a few episodes ago. And pagdating sa China, especially sa online gaming nila, yung mga pogo dito, may dalawa akong tanong. Una, first question, ang daming mga ghost cities sa China. Kung napanood niyo yung episode natin before about China, marami sa kanilang cities na walang nakatira, nagpatayo sila ng building, mga condominium ng mga cities na halos walang mga Chinese na nakatira. Walang mga nagsilipatang mga Chinese doon. Ghost cities ito. Kaya tinawag na ghost city ay malaking city ito pero konti lang ang populasyon. So madaming ghost cities sa China. Ang unang tanong ko ay, bakit hindi sila doon magtayo ng online gaming within China itself? Yung mga Chinese na pinapadala nila dito sa Pilipinas, bakit hindi nila doon dalhin mismo sa China? Bakit hindi sila doon magtayo ng online gaming? Of course, alam ko yung sagot nyo, dahil illegal ang online gaming within China. Ngayon, ito yung second question ko. Kung ganun, bakit hindi nila gawing legal ang online gaming sa China? Dahil ang reason nila is mga Chinese din naman yung mga customer ng mga Pogo dito. Di ba? Bakit hindi nilang gawing legal? So, yun yung first question ko. Malawak ang China, meron silang infrastructure, mga ghost cities, bakit hindi nila dalhin ang mga citizens nila doon na pinapadala dito para doon sila mag-online gaming within China? Number two, kung illegal ang online gaming sa China, bakit hindi nila gawing legal? Dahil, the reason I'm asking these two questions is because lumalabas na ayaw nilang gawing legal ang online gaming sa China para may reason silang magpadala ng mga Chinese sa iba't ibang countries sa Asia para ma-position nila ang sarili nila sa iba't ibang countries sa Asia. Kasi ang tanong is, bakit kung yung Pogo, this is
Pogo ito'y legitimate business. Bakit hindi mga Pinoy ang kunin natin, 'di ba? Ang mga Pinoy puwede namang mag-aral ng Mandarin para silang kuning empleyado ng Pogo. At least nasagot niyo yung lack of jobs para sa mga Pilipino, 'di ba? 'Yun ang isa sa malaking tanong ko. Kasi yung mga call centers parang kung tutuusin parang Pogo din naman 'yun, 'di ba? Wherein mga Pinoy ang kinukuha, then they cater to to all around the world, 'di ba? 'Yun yung mga customer ng call centers na tinatayo dito sa Pilipinas. Bakit pagdating sa online gaming hindi mga Pinoy ang kunin? And 'yun, tanong lang, it seems like hindi maiwasang isipin na ang China ay sinusubukang pumosisyon dito sa bansa natin. Lagi kong sinasabi na the China problem that we have here in the Philippines is a long game. Yung sabi ko last episode, it's a long game and depende sa kung anong mga gagawin nating hakbang dito sa bansa natin, masusolusyunan natin ang issue sa China. And pinag-usapan natin dati, China, nagkakaproblema sila sa kanilang populasyon. Madaming Chinese, pero at this point, their population is aging. Ibig sabihin, dumadami yung mga matatanda nila kesa sa mga bata at dala ito ng kanilang one-child policy. So nag-catch up na sa kanila yung pagkakaroon ng contraceptive mentality, may one-child policy sila and nagsasuffer ngayon yung population nila. Ang problema, tayo ay gumaya rin. Nagkaroon din tayo ng contraceptive mentality. Kaya sinasabi ko na depende sa kung ano ang magiging mentality natin from here on forward. Magkakaroon tayo sana ng leverage against China. And ayun, kaya nating mahigitan ang mga Chinese eh. 'Di ba? Here's one suggestion. 'Di ba problema natin ang kahirapan at trabaho at marami tayong mga able-bodied men, 'di ba? Yung mga nagtataka tayo na, "Oh, bakit ang macho ng mga ito hindi magbanat ng buto?" 'Di ba? Hindi ba makita ka ng mga lalaki na nakatambay lang sa tindahan ni Aling Takla tapos ang lagi nating iniisip, bakit hindi magbuhat ng buto 'tong mga 'to?" Meron din tayong crisis in masculinity. And ito, thought lang ito. Bakit hindi natin palakasin ang ating military by hiring these men na nakatambay lang, 'di ba? Bakit hindi natin sila imbitahan sumali sa military? Bakit hindi natin i-incentivize ang pagsali sa military para ma-solve na rin yung poverty? At least itong mga lalaki na ito, mapakinabangan sila ng ating bansa. At the same time, mapapakain nila ang kanilang mga pamilya. So, na-solve natin ang poverty, na-solve din natin ang kawalan ng trabaho. Bakit hindi natin sila hikayatin sumali sa military? Kailan ka huling nakita ng advertisement na nag-aayang mag-join ang mga kalalakihan sa military? Parang may Uncle Sam na, "We want you." 'Di ba sa US may mga ganong advertisement. Last time lang pinakita natin sa The Sentinel PH yung advertisement ng military sa Russia at sa US. Medyo misguided lang yung sa US, pero meron naman, 'di ba? Sa Pilipinas, halos wala kang makitang advertisement na naghihikayat sa mga kalalakihan natin na sumali sa military. And ayun, I think hindi natin problema ang populasyon eh. Kung maida-divert natin ang population natin into something productive like strengthening our military, hindi sana tayo natatakot sa China. And I think
like I said, this China problem is a long game. Depende sa kung paano natin patatakbuhin ang ating community, ang ating mentality pagdating sa population. Maaaring magkaroon tayo ng leverage against China or patuloy tayong mag-weaken eventually until wala na tayong magawa. Kung sakupin nila tayo, tameme na lang tayo. But until then, sana maisip ng mga government officials natin na may solusyon. Suggestion lang yung sinabi ko. Bakit hindi natin palakasin ang military natin? Ayain natin ang mga kalalakihan na sumali sa military. And ayun, yun lang yung masasabi ko sa issue na ito. Ibabalik ko itong post ni Bishop Sok Villegas. Nagtatawag siya na rosaryo tayo. Magdasal tayo para maproteksyonan tayo laban sa atheist China. Okay, this has been another episode of the Jay Roga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. Hi, this is Jay Roga of the Jay Roga Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you.